Ganyan po tayo, kamahal ng Panginoon, na even though na matigas ang ating mga ulo, hallelujah, purihin ang Panginoon, nandiyan pa rin siya. No? Hindi niya tayo kinabayaan. Ang pag-ibig niya ay patuloy pa rin nating nararanasan. No? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Yan. Kaya sabi sa Jeremiah, no? 29:11, "For I know the plans I have for you." Alam pala ng Panginoon, no? Ang plano niya sa bawat buhay natin. Hallelujah. "Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon, no? Napakabuti po ng Panginoon. May plano pala ang Panginoon sa buhay natin, no? Even though na marami tayong dinadanas, no? Hallelujah, ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng pag-asa, no? At ng future, no? May future pala tayo, no? Ganyan kabuti ang Panginoon, no? Siya, no? Marami man tayong pinaplano, marami man tayong iniisip na gawin, no? Hallelujah. But the Lord will give you prosper, no? Hallelujah, no? And He have plan for your life, no? Bibigyan kanya ng pag-asa na hindi lang ang buhay mo is laging nandoon sa ilalim, no? Hallelujah. Na nasa baba, no? Hallelujah. Kaya huwag po tayong malulungkot, no? Marami sa atin, no? Hallelujah, no? Lalo na yung mga nasa labas, no? Minsan nagsasabi na bakit ganito ang buhay, no? Napakahirap. Hallelujah. Hindi po nila nakikita na may plano pala ang Diyos sa buhay natin. Kaya mapalad tayo na naririto ngayon. Amen? No? Dahil maririnig natin ang salita ng Panginoon, no? Ang pagpapala ng Panginoon ay matatanggap mo sa oras na ito. Amen po? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Sabi diyan, no? Hallelujah. Many Christians know and cling to Jeremiah 29:11, no? Verse by itself. But when we understand its historical and literary context, no, most will find that it takes on a deeper and more relevant and even more powerful meaning for their lives. No? Hallelujah. Understanding the context of the passage of Scripture will help us avoid the human tendency of reading into Scripture our own desired meaning, and will instead help us draw out of Scripture the original meaning intended by God and His prophet. No? Amen. Ang Panginoon po, no? Hallelujah, ay nangungusap, no? Through His prophet, mga kapatid. At yan po ang ipaparating sa atin. No? Gumagamit po ang Panginoon ng kanyang lingkod upang ipaalam, ipabatid kung ano ang pinaplano niya sa bawat buhay natin, mga kapatid. Amen. Kaya napakapalad po natin sa gabing ito dahil mapapakinggan po natin ang salita ng Panginoon, na which is na ang pinili ninyo ay makinig ng salita ng Panginoon, no? Na instead nasa napakainit ng panahon sa buong maghapon, no? Hallelujah, binaliwala nyo ito. At bagkus, inilakad natin ang ating pananampalataya na ninais natin na makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ikaw ay mapalad. Amen? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Ito po yung biyaya ng Panginoon na never natin makukuha sa labas, mga kapatid. At makukuha lamang natin yan, no? Sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At matatanggap mo yan. Ibibigay ng Panginoon yan ng libre at walang bayan. Amen. Hallelujah. Sabi dyan, historical and literary context of Jeremiah 29:11. For the historical context, Jeremiah spoke this word to Jew, no, sa mga Israelites who had been living under the domination of Egyptian and then Babylonian empires, no, mga kapatid. Before eventually being carried into the exile from Jerusalem to Babylon. So one can only imagine what it would be like to live under the domination of your enemies. No? Hallelujah. Ano ba yung nagdodomina sa atin sa mga oras nito? Sa buhay natin, mga kapatid. No? Hallelujah. Kung sila dyan, naranasan nila yung maging slave sila sa Egyptian. Na naging slave din sila, no? Doon sa Babylonian empires, mga kapatid, no? Pag
yung alam niyo na yung saan ba tayo nakakulong, no? Saan ba tayo nakakulong, mga kapatid, sa mga oras na ito, no? Sa buhay natin, no? Hallelujah. Hallelujah, no? Paano pag kayo inisip mo yun na, yung, alam mo yun, yung, kasi nung panahon, no, sa Old Testament, no? Pag na-conquer ka ng isang tribes, no? Di ba, ang hirap? Hallelujah, talagang alipin ang dating mo. Talagang kung paano pahirapan, no? So, ang hirap pagka gano'n ang naganap sa buhay natin, no? Ngayon, sa buhay natin, mga kapatid, saan ba tayo? Ano ba ang nagdodomina sa buhay natin, mga kapatid? Hallelujah. At sa dominasyon na yun, hallelujah, nakuha ba natin tumawag sa ating Panginoon? No? Nakuha ba natin makipag-usap sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Yung alam mo yung talagang yung kaaway talagang dinodomina ang ating buhay, no? Hallelujah. By the way, no, hallelujah, itong mundong to hindi po tayo rito, mga kapatid, no? Dadaan lang tayo rito, kaya ang sabi ng Panginoon, no, I have plans for you. No? Kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa. Diyan po ipinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagmamahal na hindi kanya pababayaan. Na anuman yung nagdodomina sa buhay mo sa mga oras na ito, hallelujah, aalisin ka dyan ng Panginoon in His perfect time and His will, mga kapatid, no? Kaya sabi dyan, no, to live under the domination of your enemies and then to be forced by those enemies to leave your homeland and settle in a foreign country. Hallelujah, no? Purihin ang Panginoon. Hallelujah, napakaganda po ng ano dyan, no? Nung pumunta po tayo dito sa Saudi Arabia, hallelujah, ano po ang nagdodomina sa atin? Hindi po ba kahirapan? Hallelujah. Kaya pumunta tayo sa ibang bansa at nangiba tayo ng ibang bansa, no? Hallelujah. At tayo ngayon ay punta rito sa Saudi Arabia. Hallelujah. Nung pumunta tayo dito sa Saudi Arabia, ano ang nasa isip natin? Di ba, ang kumita ng malaki, magtrabaho ng talagang sobra pa sa 10 oras para lang, no, maibigay natin yung pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay na talagang alos yung buong lakas mo ay maubos sa maghapon, lalo na sa napakainit na panahon ngayon, no? Hallelujah. So, dati po, ganyan po yung naging sa isip natin, no? Dahil ako man po, ganyan din po yung nasa isip ko noon. Nung maranasan ko ang hirap dito sa Saudi Arabia, alam niyo po, mga kapatid, lagi kong naipapatuto rito noon, alos sa gitna ng disyerto, kasi sa project po ako nagsimula, way back 2007, ang inaawit ko po noon is napakasakit, Kuya Eddie. Purihin ang Panginoon, no? Hallelujah. Dahil sa hirap ng buhay dito sa Saudi Arabia. At sa kakarampot na basic, no, na sweldo, hallelujah, talagang kailangan mo mag-overtime, no, hallelujah, para makuha mo yung inahangad mo, mga kapatid. So, yun yung nagdo-dominate sa akin nung panahon na yun. Pero mabuti si Lord, hallelujah, mga kapatid. Bakit? Binago niya, no, yung pag-iisip ko na, at ipinakita niya na mahalaga pala ako sa Kanya, na may value pala ako sa Kanya, na noong pa lang, no, nung panahon na nasa Pilipinas pa lang ako, mahalaga pala ako sa Kanya. Dinala niya pala ako dito sa Saudi Arabia para turuan at matuto. Amen? Yung po, ganun po kabuti ang ating Panginoon, no? Amen? Hallelujah. Dahil patuto ko na rin po dito kung gaano kaganda ang trabaho ko sa Pilipinas noong araw. But I didn't value, mga kapatid, no? Hallelujah. Nabuhay ako sa makamundong bagay. Nabuhay sa kayabangan, hallelujah, sa pride, no? Hallelujah. Dahil yung trabaho ko po doon, hallelujah, is sa electronics po.
maganda po ang sweldo, hallelujah, kaya lang, hindi ko po na-value, hindi ko po napahalagahan mga kapatid. Kaya dumating ang isang araw, no, sa buhay ko yung mawalan ng hanap buhay, mawalan ng trabaho dahil yung time na yun mga kapatid, dahil nga nabuhay sa mundo, no, sa makamundong bagay, ang naging buhay ko noon nabaon po sa pagkakautang, kaya napilitan po ako na mag-resign. Early retirement kung tawagin po mga kapatid. Bakit? Dahil baon ka na sa utang. Na hindi mo namamalayan dahil sa kayabangan mo, sa kambugan mo, dahil sa flesh ng katawan mo, no? Dahil lahat naman po tayo siguro nakaranas ng gano'n na yung alam niyo na dahil sa pakikisama, mas inuuna mo pa yung mga barkada mo kaysa sa pamilya mo. No, na hindi mo napahalagaan yung ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil dinako niya ako dito sa Saudi Arabia. At sa Saudi Arabia ko nakilala ng lubusan ang ating Panginoon, ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagpakilala po siya sa akin, hallelujah, inabot niya po ako, na which is, doon pa lang pala sa Pilipinas, ay inaabot niya na ako. Na doon pa lang sa Pilipinas, hallelujah, ay pinahalagan niya na ang buhay ko. Dahil sa katigasan ng ulo, hindi ko po nakita yon. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, ngayon po ay, ito po ang inyong lingkod, nasa harapan ninyo ngayon, at pinapatotoo na meron palang Diyos na nagpapahalaga sa buhay natin. Kaya, mapalad tayo mga kapatid dahil ipapaunawa ito ng Panginoon sa bawat isa sa ating mga kapatid. Amen? Hallelujah! Welcome po pala kay Kuya Arnold. Hallelujah! Salamat sa buhay mo, boys. At ikaw ay talagang inilakad mo ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Hallelujah! Kaya, mga kapatid, no? Yan po yung plano ng Panginoon. Nagpaplano man tayo, pero mas maganda ang pinaplano ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid. Kaya buksan natin, no, ang ating mga mata at ang pag-asa natin ay ilagak natin sa Panginoon at makikita mo, hallelujah, ang kabutihan ng Panginoon. Kaya sabi dyan, for literary context, we discover from the previous chapter that Jeremiah has just pronounced judgment upon the false prophet Ananiah. No, hallelujah. So, meron pong false prophet mga kapatid ha. Kaya sa pagbabasa po natin ng Biblia, napakainam po na alam niyo yun, nabasahin natin ang Biblia kaysa doon sa mga napapakinggan lang natin mga kapatid. No? Kaya ipinapamanhi ko sa inyo na pagka nandidoon tayo sa ating silid, no, mag-ano po tayo, magbasa po tayo ng Biblia kaysa sa mga bagay na nabanggit kayo na doon sa giving na ano ba yung mga pinagkakaabalahan natin. Hallelujah. So mas maganda maging abala tayo sa pagbabasa ng Biblia dahil dito makikita natin ang kabutihan ng Panginoon at matuturuan ka pa at mababago ang buhay mo. Sabi dyan, no? Jeremiah has just pronounced judgment upon the false prophet Ananiah. Ananiah had told the people that God will break the yoke of Babylon, no? Hallelujah. So nasa ano po sila? Sa Babylon po sila at nagsalita po dito si Ananiah na within 2 years, sabi niya gano'n, magiging malaya kayo. Yan ang sabi niya, no? Sabi niya, bring the people to return home within 2 years, while his message undoubtedly sounded appealing to the people. It was a lie and resulted in God removing Ananiah from the face of the earth. Inalis po siya ng ating Panginoon sa mundong ito. Na mababasa natin sa Jeremiah 28:15 to 17. No? Instead, Jeremiah tells the people they would live in Babylon for at least 70 years. Therefore, they should settle down, build houses, marry, and even pray for the peace. No? Ang sabi po ng Panginoon, nung kinausap niya si Prophet Jeremiah, no, even na nandoon kayo sa pagkaka-slave, ang sabi, no, hallelujah, magtayo kayo ng inyong tahanan. Magsipag-asawa kayo.
Sabi gano'n. At yung magiging anak ninyo, no, ang sabi diyan is mag-asawa rin para dumami sila, no, mga kapatid. At ang sabi rin, even pray for the peace. Manalangin sa kalayaan, mga kapatid. No? Hallelujah. And prosperity of the city in which they now found themselves. No? Na mababasa natin sa Jeremiah 4:10. No? When understood in context, we discover that the word of Jeremiah 29:11 were spoken to the people in the midst of hardship and suffering. No? Nandoon, no? Sa kalagitnaan nila yung hirap at, no, yung nagsasuffer sila, mga kapatid. People who were likely desiring an immediately rescue, like the one Ananias lied about, but God's response is not to provide immediate escape from the difficult situation. Rather, God promises that He has a plan to prosper them in the midst of their current situation. So nangako po ang ating Panginoon. At alam naman natin na pag ang Panginoon ay nangako, ito ay kanyang tinutupad, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So Christians facing difficult situation today can take comfort in Jeremiah 29:11, knowing that it is not a promise to immediately rescue us from hardship or suffering, but rather a promise that God has a plan for our lives, and regardless of our current situation, He can work through it to prosper us and give us a hope and a future. No? Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Furthermore, Christian can take comfort in knowing that God promises to be there for us in this situation. No? For in the verses immediately following Jeremiah 29:11, God proclaims through Jeremiah that when you call on me and come and pray to me, I will listen to you. Sabi niya, makikinig ako sa inyo. You will seek me, hallelujah, and find me when you seek me with all your heart, mga kapatid. Amen, hallelujah. No? Kailangan, mga kapatid, isik natin ang Panginoon sa puso natin. Hallelujah. Hallelujah, no? Sabi nga dyan, no? Napakaganda. Ang sabi ni Jeremiah dyan, no? When you call, no? Pag tayo ay tumawag sa Panginoon at lumapit at nanalangin sa Kanya, anong gagawin ng Panginoon? Papakinggan Kanya. He will listen. Mga kapatid, yan din ang panalangin ko, no, mga kapatid. Hallelujah. Pinakinggan ng Diyos. Kaya dumating ang lingkod niya sa buhay ng inyong lingkod at nakilala ko ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ginamit. Na which is, yun ang ninanais ng Panginoon sa bawat buhay natin. No, may mga dumating sa inyo na mga lingkod ng Panginoon, narinig, in-invite kayo, hallelujah, no? Dahil ang Panginoon, nandoon na siya. Nasa luklok na ng kanan ng Diyos amang nasa langit. Hindi na siya bababa para i-invite ka niya para sabihin sa iyo, mga kapatid. Gagamit siya ng kanyang lingkod at maririnig mo ang kanyang salita. Katulad ni Jeremiah na ginamit ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, magpatuloy lang tayo, tumawag tayo sa ating Panginoon, lumapit tayo at manalangin tayo sa Kanya. At ang sabi niya, I will listen to you. You will seek me, matatagpuan mo ko, no? And find me when you seek me with all your heart. Yan ay narinig din natin kanina doon sa giving, mga kapatid, no? So sabi sa Psalms 103, no, reminds us that we are not an accident. Hindi tayo aksidente, mga kapatid. Hindi aksidente ang pagkakapunta ni Kuya Sam dito, ng Kuya Rupil, mga kapatid, no? Hallelujah. God loves us. Sa lahat na naririto ngayon, hindi aksidente na naririto kayo ngayon. Naririto kayo ngayon dahil God loves us and wants to shepherd. Ang nais niya, i-shepherd tayo, no? God wants us, no, to shepherd as we go through life, no? Never to be
alone again. Kung inaakala natin noon na tayo ay nag-iisa, ang Diyos, hallelujah, no, want you to suffer. Nais niya na turuan ka niya. Nais niya, no, hallelujah, no, na akayin ka niya. Akayin ang buhay mo. Kaya, hindi pala tayo nag-iisa. Kasama pala natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Pagkain ng Panginoon. Dahil hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. We are never alone. Never. At hindi mangyayari yan dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. No? Know that the Lord is God. It is He who made us. No? And we are His people, the sheep of His pasture. No? Amen. Hallelujah. Tayo ay tupa ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon na mawala. Kung noon nawala tayo, inhanap tayo ng Panginoon, inabot tayo ng Panginoon para maging Kanya at tayo ay Kanyang, no, maturuan. Amen, no? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Amen, no? So, yan po yung buong tema natin nitong buong Mayo sa pagtatapos ng buwang ito, no? The value of life, no? Ang kalahagahan ng buhay, mga kapatid. Kung pinapalagaan natin ang ating mga buhay, mas pinapalagaan ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya sabi niya sa Jeremiah 29:11, no, hallelujah, nung panahon na nasa dominasyon sila ng Babylonia, no, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen, hallelujah. So the Bible has a lot to say about how God values life. God is the author of life, sabi sa Genesis 1:27. And the scripture clearly indicates that He forms children in their mother's womb. So, we advocate and sanctity of the human life, no? From the womb to the tomb, no? Hallelujah. Here are some scripture, no? Na maraming scripture na nagsasabi kung paano tayo pinalagaan ng Panginoon, at ito ay ilalahad ko sa inyo ngayon na ginamit yung mga propeta noon. Hallelujah, no? Katulad kay Jeremiah, sabi diyan sa 1:5, no? Reminds us that God forms us in the womb and has a purpose for each of us. May purpose pala ang Panginoon sa buhay natin. Before I form you in the womb, I know you. Kilala na pala tayo ng ating Panginoon. Before you were born, I set you apart. No, bago pala tayo pinanganak, isinet apart niya na pala tayo. I appointed you as a prophet to the nation. So ikaw pala ay isang propeta. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po ba? Dahil ikaw ay isang propeta, no, ng buong nasyon, inappoint ka ng Panginoon. Ngayon, kung ano yung sasabihin ng Panginoon, yun yung purpose mo. Hallelujah. Yun yung purpose natin sa mundong ito. God appointed us as a prophet to the nation. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, no? Na nisa inagap, hindi natin inisip yan. Hindi po ba? Hallelujah. Pero bakit ka naririto ngayon? Bakit mo pinapakinggan ang salita ng Panginoon? So, means, hallelujah, no? Pinahalagaan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya, mas lalo pa tayong bubuksan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And in Psalm 139:13-16, reinforces this idea. As King David teaches, God was intimately involved in our formation from the beginning of our existence, and each of us is a distinct person, special, ikaw ay special, wonderful, and created for a purpose. So, for you created in inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Sabi ni King David, ganyan niya nakita. Hallelujah. Your works are wonderful. Sabi niya sa Panginoon, no?
I know that full well my frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in the book before one of them came to be. Amen. Hallelujah. And in Luke 1:39 to 45, that Elizabeth was about 6 months pregnant with John the Baptist, and all through unborn, no, hindi pa pinapanganak si John the Baptist. This passage demonstrates John was alive, active, and he responded to the voice of Mary, the mother of Jesus, while still in the womb. Nandun pa siya sa sinapupunan ng kanyang anak, no? Kanyang nanay. Sorry. Hallelujah. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb. No? Gumalaw po siya, mga kapatid. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored, that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy." Amen. Hallelujah. Even though intense struggles, no, kay Job reminds us that life is a gift from God. And He looks for every opportunity to show us kindness and guidance. Amen. Hallelujah. Sabi niya diyan, your hands shaped me and made me. Will you now turn and destroy me? Remember that you molded me like a clay. Will you now turn me to dust again? Did you not pour me out like milk and curdle me like a cheese? Clothed me with skin and flesh and knit me together with bones and sinews. No? You have given me life and shown me kindness, and in your providence watch over my spirit. Sabi sa Job 10:8-12. So, as one of the 10 Commandments, God teaches that He value and protects life. And if someone wrongfully takes it, they will be held accountable. And Exodus say in 2013, you shall not murder. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And in Acts 17:27-28, the Apostle Paul preaches to diverse the crowd of people, letting them know their entire existence depend on our Creator. Hallelujah. Because He is the author of life. Amen. Hallelujah. So dito pinagdiinan ni Apostol Paul, no? Hallelujah, na dapat pala na dumepende lang tayo, no, doon sa may ilalang sa atin, mga kapatid, yung author ng ating buhay. So God did this so that they would seek Him, no? Ginawa ito ng Diyos para hanapin natin siya, and perhaps reach out for Him and find Him. True, He is not far from any one of us. Hindi siya malayo, mga kapatid. For in Him we live and move and have our being, mga kapatid. Amen. In Psalm 119:73, we read that God created us and desires a relationship with us. No? Hallelujah. As we learn His way, He will bless us with wisdom, strength, and everlasting love. So, abang tayo ay natututo, no, sa ating Panginoon, at habang lumalalim ang relasyon natin sa Kanya, no, ano ang magiging resulta? Blessing, mga kapatid. Pagpapalain ka ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng karunungan, ng lakas, at walang katapusang pagmamahal, mga kapatid. Your hands made me and formed me, give me understanding to learn your commands. Amen? Hallelujah. Ganyan po tayo binalyo ng ating Panginoon.
I-value your life, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, we read in Psalm 127, 3-5, that children are blessing from God. No? Hallelujah. And are to be nurtured, protected, and celebrated. Amen. Hallelujah. No? That's how God value. No? So, sa ngayon, nurture niya tayo, pinapakain niya tayo ng kanyang salita, pinoprotektahan niya tayo, mga kapatid. No? Sabi diyan, behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb, a reward like arrows in the hand of a warrior, are children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. Hallelujah. So in Isaiah 49, 1-5, the prophet Isaiah declares that even when he was in the womb, no, God had a calling on his life, which began with being a servant of the Lord. So the Lord called me from the womb, formed me from the womb to be His servant. No? Hallelujah. So ganyan po nakita ng mga prophet noon ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. How the Lord valued their life. So how the Lord formed them. No? So ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Na kung paano tayo pinorm ng ating Panginoon, na kung paano niya binabago yung ating mga buhay from nothing, from darkness to light, mga kapatid. Hallelujah. Dinala niya tayo sa maliwanag na buhay. Hallelujah. Inalis niya tayo sa madilim na pamumuhay, mga kapatid. Hallelujah. At ang pinakamaganda pa niyan, ginawa kanyang servant niya, mga kapatid. Amen. Purihin po, Panginoon. So in Proverbs 31:8, we read that all Christians are to speak for those who can't speak and protect those who need protecting in whatever states of life they are in. So, speak up for those who can't speak for themselves. Speak up for the right of all those who are poor. Hallelujah. So, throughout Scripture, God calls all Christians to be loving and compassionate towards others, even those who disagree with us. No, kahit yung mga nagdi-disagree sa atin or believe differently than us, no? Iba man yung kanilang mga paniniwala, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa pamamagitan ng Scripture, mga kapatid, God call all the Christian, no? To be loving, na maging mapagmahal at magkaroon ng compassion, no? Hallelujah. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo na kung paano siya, no? Hallelujah, naging compassionate, no, sa maraming tao, no? Amen, no? So therefore, as God chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi sa Colossians 3:12. So be kind and compassionate to one another, forgiving each other, no, just as Christ God forgive you. So be kind, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin, no? Hallelujah. Sa Ephesians 4:32, ang sabi, be kind, be compassionate to one another. Hallelujah. Nabanggit din sa giving kanina. Forgiving, magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Sabi ng Romans 12:15. And finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, and be humble, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa 1 Peter 3:8. Hallelujah. So, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Lumakad tayo na may kababaan loob sa ating Panginoon. Sabi ng Micah 6:8. Hallelujah. So therefore, hallelujah, purihin ang Panginoon, no? Sa Philippians 2:1-2,
Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being in one spirit and one of mind, mga kapatid. Amen? Magsitayo po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang kabutihan ng Panginoon, no? Sa bawat verses na mga nabanggit, mga kapatid, makikita natin kung paano tayo pinalagaan ng ating Panginoon. Yun ang nais niya, no? Hallelujah. Sa bawat buhay natin. Kung nais natin na maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Be like-minded as Christ, mga kapatid. Having same love. Na kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, ang nais niya at maaalang din tayo. Love one another. Sa iisang espiritu, sa iisang isip, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa gabi ito, mga kapatid. That God value your life, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa bawat buhay natin, mga kapatid. I-value your life. Sa kabila ng katigasan ng ulo natin, sa kabila ng pagdisituhin natin sa Kanya, but God is always with us. Nandiyan lang siya, hindi siya lumalayo. At ang sinabi niya pa, may plano siya para sa iyo at sa akin. Binigyan niya tayo ng pag-asa. Binigyan niya tayo ng future, mga kapatid. Hallelujah. Na even though na ganoon ang ating pagkakalawin, makita ninyo ang pangako ng Panginoon.
good. Hallelujah. Hallelujah. And I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, you are faithful. And all my life you have been so, so good.
ay magpipinalang. Amen, amen, amen. Purito, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna to the highest Lord. Hallelujah. Yeshua, Adonai, Emmanuel, our holy living God. Hallelujah. Ikaw ang aming great rabbi. Dakila ka naming guro, Panginoon. Hosanna, and Hosanna to the highest. Hallelujah, Lord. Lord, sa mga oras na to, narito ang iyong mga lingkod. Narito ang iyong gawan, Panginoon. Lord, sama-sama kaming magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Sa biyaya ng buhay na aming natatanggap at nararanasan. At sa magandang plano, Panginoon, na iyong binibitawan. Na kung saan, Lord, lahat ng iyong plano ay magaganda para sa amin. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata. Buksan mo ang aming mga puso na makita namin ang iyong kabutihan. Ang mga plano mo na kung saan kasama ang kinabukasan, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa gabi nito, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe mo. Maraming salamat sa iyong lingkod na iyong ginamit na magiging daluyan sa iyong mga mayayamang salita. Lord, bigyan mo kami ng sapat na pandinig na marinig ka namin, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo kami ng araw na ngayon para marinig namin, Panginoon, ang magandang plano mo sa aming mga buhay. Kung saan, Lord, hindi lang ito basta magandang plano, ngunit, Panginoon, ito'y plano na kasiyasiya at masagana na sa bawat buhay namin, Panginoon. Magkaroon kami ng Diyos ng paniniwala at pananampalataya na matuto kami ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng mayroon kami, Panginoon, at masundan namin ang naayon sa iyong mga salita na ang aming buhay. Apart from you, Panginoon, hindi namin kaya. Dahil sa inyo lamang matagpuan ang totoong kaligtasan at totoong buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na mamahinga sa pamamagitan ng pagkikinig ng iyong mga magandang plano sa aming mga buhay. Lord, ang sabi niyo nga, Panginoon, sa Lament, Lord, sa Lamentation, hallelujah,
chapter 3, Lord, verse 14. Hallelujah. Ang sabi nyo, let us test and examine our ways and return to the Lord. Let us lift up our hearts and hands to God in heaven. Church, magpalinglog tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay na kung saan ibigay natin ang ating mga buhay sa Kanya. At sa mga oras na to, lahat tayo ay inanyayahan ng ating Panginoon na magtiwala sa Kanya sa mga magagandang plano niya. Yes, marami tayong plano personal na nakalihim sa ating mga puso. But the Bible speaks, many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper. Right now, church, allow the Lord, allow the Holy Spirit to work within our life. Hallelujah. Nang sa gayon, maranasan natin ang buhay na pangako ng Panginoon. Buhay na kasiyasiya at masagana. Yes, marami na tayong sinubukan. Marami ka nang sinubukan, kapatid. Marami ka nang nilapitan. Yet, I pray, subukan mo ang plano at pangako ng Diyos. At kailanman, hindi mo pagsisisihan dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Pangako niya, mabigyan tayo ng buhay na kasiyasiya at masagana. At hindi lang doon, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon mula sa ating mga buhay, you and your household will be saved. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, bago tayo magtapos, amen, inayayahan ko si Kuya Rupel. Kuya Sammy, lapit kayo dito sa harapan. Amen? Hallelujah. Kuya Samuel, doon sa lugar natin, dumalo ka o nakadalo ka ba ng ganitong gawain? Amen, praise the Lord. Hallelujah, ganun din si Rupel. Hallelujah. Salamat sa inyong mga buhay. Kuya, i-affirm natin kay Lord. Nakarating tayo sa bansang ito. I-affirm natin kay Lord na may plano si Lord na maganda. Higit sa mga kanya-kanya nating plano. Loobin ng Lord nawa mula sa gabing ito na inyong Pilipin nilang kayo pinadala dito para magdagdag bilang. Pinadala kayo ng Panginoon with a greater purpose. Greater things are yet to come sa inyong mga buhay. Amen? At ang purpose na to, kami ay nagagala na kayo ay living testimony sa bawat panalangin na kung saan ininako ng Diyos ang inyong mga panyapag sa sanctuary niya. Hallelujah. At kami ay magkaroon o ma-encounter namin sa aming mga buhay. Dahil sa inyo, kayo ay magiging living witnesses na sinuwi ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. The Bible speaks, isang manunod na magbalindog sa Panginoon. Hindi dahil marami na tayong nagawang magaganda, yet the Bible speaks na when we confess that the Lord is our personal Savior, pag si Lord, i-confess natin na siya yung ating Diyos, sa hiling tagapagligtas, balik natin kay Lord ang lahat. Amen. Magkakaroon tayo ng genuine relationship sa ating Panginoon. Amen. Kuya Samuel, Kuya Phil, willing ba kayo na ibigay ninyo sa Panginoon ang inyong mga buhay? Amen. Praise God. Hallelujah. Ayaw manalangin. Sundan itong panalangin na to. Amen. Diyos na langit nun, naghatag sa buha o kinabuhi. Ania ako, Ginoo, sa imong atubangan, nangayo og pasalamat, ilabi na sa kinabuhi, nga ania, nga ana ako niining lugar. Ako'y nagapasalamat, nga nadunggan ako ang imong pulong. O kining imong pulong, maoy mahimong
tumbanan sa akong kinabuhi. Ug nining takna akong ipiyal kanimo ang akong kinabuhi. Ug pagadawaton tika nga ako ang Dios. Personal nga akong manonobos. Ug ikaw Ginoo ang akong pagasandigan nga niining kinabuhi ikaw na ang magtimon. Daghan akong nasulayan nga mga pamaagi. Pero karong takna akong ihatag kanimo Ginoo ang akong kinabuhi. Og sugod niining kagabihon, niining orasa, ikaw na Ginoo ang ako ang pagasundan ang tanan nga imong plano nga maayo sa akong kinabuhi. Kuyog ang akong mga pamilya. Niining takna Lord sa akong pagbanglangyaw. Ikaw ang sentro niini. Daghang salamat. Daghang salamat in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. The Bible says there is no turning back. Amen. No turning back. You decided to follow Jesus. Huwag kayo mag-desisyon na sumunod sa akin o kanino man. Decide to follow Jesus. Lahat tayo, let's decide to follow Jesus. Ang kinabuhi, ang buhay ay masaya, kasasya, kasagana pagkasama natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya ini, lapit ka dito, Sarah. Hallelujah. Sama-sama din natin pasalamatan ang provision na pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay ng Kuya Nini. Ako'y naniniwala na sa Panginoon walang imposible. Ang gawin lang natin ay matuto tayong magsabit. Matuto tayong ibigay sa Panginoon ang lahat, ang oras, lahat ng resources natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. At sa mga oras na to, sama-sama natin samahan ng Kuya Ili sa panalangin. Hallelujah. Almighty Father in heaven, King of Kings and Lord of Lords. Right now, Lord, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos namin na aming sinasamba sa oras na to. At sa aming mga buhay, kami sama-sama, Panginoon, na nananalangin na may pasasalamat sa kung saan, Panginoon, tinugon mo ang panalangin ng iyong lingkod, ang Kuya Eli, Panginoon. Lord, idedicate namin ito sa inyo, Panginoon, mula sa buhay ng Kuya Eli, mula sa buhay ng Ate Joylet, Panginoon, na ang material na to, ang sasakyan na to, Panginoon, magagamit na naayon sa kalooban mo at magagamit ito, Panginoon, para sa harvest, Panginoon, na pinangako mo, Lord. Ang sabi niyo sa inyong salita, Lord, hallelujah, when you are here 2,000 years ago, the harvest are plenty, but the workers are few. I pray na isa, Panginoon nito, ang Kuya Ili, isa siya doon sa tinawag niyo, Panginoon, na few, na gagamitin mo, Panginoon, para sa harvest mo. Right now, Lord, hallelujah, Ikaw ang nagbigay nito. Ikaw ang nagkaloob nito. Ikaw ang mag-provide sa pangangailangan pinansyal para sa sasakyan na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil hindi ka malayo sa buhay ng iyong lingkod. Ikaw ang nagkaloob nito. Salamat at dahil pinaranas mo ito, Panginoon, sa buhay ng inyong anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, nawa magiging yung testimony ito at patuloy pang magpapaba ang iyong lingkod na mas lalo pang magamit ng naayon sa iyong plano. Lalo na doon sa mga kapatilan na hindi na namin nakakasama. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. In Jesus' name, hallelujah. Lord, sa aming paghihiwalay, kasama namin ang kayamanan mo. Salamat, Panginoon, na sa mga oras na to, lulat sa aeroplano ang Kuya Joey na magdadala ng pasasalamat, testimony sa ginawa mo sa kanyang buhay na sa loob ng 8 taon, Panginoon, sa loob ng ilang taon na kasama namin siya sa paglilingkod mo, sa umasan mo ito, Panginoon. Lord, naging testimony siya sa aming mga buhay.
na kung saan, Panginoon, ikaw ang gumawa ng milagro sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang araw na to, ang huling araw na to sa kanyang buhay sa bansang Saudi, ay dala-dala niya ng buhay. Ang testimony, Panginoon, na kung saan dito mo siya hinugod, dito mo siya, Panginoon, binigyan ng totoong buhay na kasiyasiya at masagana. Salamat sa buhay ng Sir Joey Lord. Kasama kanyang may bahay si Ate Lori, Panginoon. Salamat dahil may ginawa ka na ngayong milagro sa pamilya na naghihintay na sa pagdating niya sa araw ng bukas, your name will be lifted high. Your name will be glorified by His life alone. Salamat, Panginoon. Kami man sa aming paghihiwalay, hallelujah, narito ang iyong mga lingkod, Panginoon. Ang kapayapaan mo ang dala namin. Hallelujah, purihin ka, nakila ka sa lahat. In Jesus' name I pray, with the fellowship of the Holy Spirit. Remember, church, the Lord is with us. The Lord is with us. Receive the Lord and only God alone. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy na palapakan natin. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Sama-sama natin pasalamatan ang ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. At natin pagsuko sa Kanya. Hallelujah. Sa pagkatapos ng Kanyang gawain. Hallelujah. Sama-sama natin tanggapin ang kapayapaan. Hallelujah. Sabi sa Judas. Hallelujah. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalangan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen! Iman ay may habol din. Hallelujah. Amen. Amen, praise guys. Tinawasa ni Jesus Cristo. Huwag ka agad. Ha? Una alam mo na hindi mo sa mga ano? Tatay mo ka mo? Kasi gagamit pa sa iyo sa para sa Hallelujah. Praise the Lord. The answer prayer. Tawag sa paglabang sa praise. Amen. Pati na ni sa kasay. Pagbilis na. Advance na isigsaka yung mga dito sa ano ba nung lyrics? Amen. Amen. Praise the Lord. Samuel. Samuel. Nawala na naman yung isa. Big pa naman yung para Dito tayo sa Karyas, pero sa Samuel. Kompleto na. Meron tayo sa Reno. Nagsikan Samuel. Meron tayong dyan. Oy, sir! Puro pangalan na lang.